Kalapati na naman guys. So mga bago naming nakuha or nabili namin. So yan, mga piso tamang barko yan. Doon sa nabila namin yun. So kung may nanonood sa atin na kilala yun, alam na nila yun kung sino yung pinanggalingan na to. Basta piso tamang barko yan, yun yung mga linyada yan. Ayan, dalawang nakuha namin. Bubukod nga natin ng vlog yan, yung dalawa na yan. So mag-update lang tayo sa mga kalapati nga natin. Meron nga akong kalapati ngayon dito, or meron kami mga breeder na tinamaan ng kakaibang sakit. So hindi ko alam. Simula nag-alaga kami ng kalapati, ngayon ko lang naranasan tong ganitong sakit ng kalapati, ano. Pakita ko nga sa inyo yung kalapati nga natin na nagkasakit. Para magkaroon na rin ng idea yung mga newbie. So kung yung mga datihan lang, hindi ko alam kung naranasan nila yung ganitong sakit at kung nagamot nila. So ako kasi ngayon ko lang to, tagal ko na nag-iibon. Ngayon ko lang naranasan yung ganitong sakit ng kalapati. So ito nga guys yung isang ibon nga natin. So dalawa yung kalapati natin na breeder na nagkasakit. Ito yung isang ibon natin na nagkasakit. Di ko alam kung ano yung nangyari. Puro tubig yung dinudumi niya nga. Binigyan natin ng gamot yan. So kasi yung mga ibang sakit nga ng kalapati, mga salmonella, adeno, kayang-kaya nating pagalingin. So ito, di ko maintindihan kung ano yung naging sakit. So 5 days siyang hindi nagtunaw. Pagka binigyan naman natin ng gamot na pampasuka para sa salmonella, kasi yung salmonella kasi hindi natutunawan yan, inom ng tubig. Tapos hindi natutunawan. Una akala ko salmonella lang kasi hindi siya natunawan, pero nung binigyan ko ng gamot ng pampasuka, hindi gumagaling. So napakahirap pagalingin. Binigyan natin ng pampasuka pero hindi siya sumusuka. Tapos pag binigyan mo ng tubig, so comment na lang kayo guys kung na-experience yun yung ganitong sakit na ibon. So ako ngayon ko pa lang na-experience tong ganitong sakit. Binigyan ko nga, kahit bigyan mo siya ng tubig, hindi siya nagiinom, pero hindi siya natutunawan. Tapos dahan-dahan siyang gumagaan yung katawan niya. Tumutuka naman siya pero hindi talaga siya natutunawan. Tapos hindi siya umiinom. Tapos yung dumi niya, hindi naman nagtutubig lang na parang salmonella rin ang dating, pero yun nga yung salmonella kasi nagbibigay ako ng gamot na pampasuka. Pag naisuka na yung lahat ng nasa butche, tuloy-tuloy lang yung gamot natin hanggang 2 days gumagaling, pero ito hindi pa gumagaling. Kaya na late ako ng paggamot dito sa ganitong sakit. So hindi ko talaga hindi ko pa na-experience yung ganito sakit ngayon pa lang. So sobrang nanghihinayang ako sa ibon nga natin na to kung hindi natin mapapagaling. Pero ngayong maga, nung in-update ko, ayan, kasintabi sa kumakain, medyo buo na yung dumi. So mukhang effective yung bago nating discarding gamot. I-reveal ko nga yan pagka sa mga susunod na video nga natin, dahil hindi pa naman totally magaling na magaling yung kalapati nga natin na to. So sobrang payat nga niya, no? So nanghihinayang lang ako kasi ito yung 2 times south namin. Dalawang club yung nilaruan na to ng south. Dalawang beses tumawid ng dagat. So Tacloban yung last na race na to sa south. Tapos dalawang beses namin nilaro sa norte. Finisher ng Pagudpod, finisher ng Santa Ana. So dalawang club or isang club yung nilaruan namin, dalawang sunod na race nila. Di ko na maalala pero may mga record tayo niyan. So yun lang ang sobrang nanghinayang nga ako. Kaya talagang pinilit ko. So sa awa naman ng Diyos guys, medyo okay naman na dahil medyo buo. Kung napapansin nyo, pagka nagagamot ako ng kalapati, nilalagyan ko ng sapin para nakikita natin kung dumudumi ng maganda yung ibon natin or kung puro tubig lang. Kanina kasi puro tubig lang, kung napansin nyo yan, mga babakas, puro tubig yan, walang kaganito-ganito. So yan, bali ang gagawin nga natin dyan, titignan natin mga ilang araw pa pagka napabalik natin yung katawan at okay na, i-reveal natin yung gamot para makatulong tayo sa mga newbie. Kasi yung mga datihan, hindi naman sa atin manonood yung mga datihan, hindi na manonood kung paano gamutin dahil may mga diskarte yun. So baka na-experience na nila yan, alam nila gamot yan. Yung mga newbie lang tayo nakatutok para kahit papaano makatulong tayo. Hindi man tayo nagpapa-champion talaga ng pasok sa 1 to 10, at least meron tayong nalalaman na naitutulong natin sa mga newbie na
talagang walang kaalam-alam sa pag-aalaga, mahilig lang talaga sa kalapati muna at walang kaalam-alam sa mga diskarte or paggamot sa mga kalapating katulad niyan. So yun, tingin ko medyo okay na. Saka yan pa isa kong napansin guys, parang nalumpo yung kaliwa niya. Hindi naman nasasabit yan, hindi na ano. Kung napapansin nyo, medyo stress. Talagang stress sa paggagamot natin. Talagang tinutukan ko yan. Umaga, hapon, hanggang gabi. Binabanatan ko ng gamot. Talagang kahit 10 oras ng gabi, alas 9, alas 10, bababain ko, pupuntahan ko rito, talagang tututukan natin. So ganun, medyo okay naman na. Kung nakita nyo yung kahapon, parang bibigay na at nangihinayang na ako. Akala ko katapusan niya na nga. Pero mukhang okay yung effective yung gamot nating ginawa ngayon. So ito, pakita ko pa sa inyo isa, ganun din yung nangyari. So ito naman yung isa. So ganun din yan. Siguro 5 days. Kung di mo mapapansin, mamamatay eh. Ito, napansin ko kagad to, kaya naagapan ko. Pero ganun din yan kasi nalaman kong ganun din yung sakit niya. Na kasi na-experience ko na yun dito sa nakakulungan natin, ayan. Tapos napansin ko ganun din siya, nahawa. So mga old bird pang ibon yung nahawa natin. Buti yung mga young bird hindi nagkakaganyan. Kung young bird talagang kailangan tutok ka. Magamot mo kagad. Ito, mga 2 days bago ko pa malaman. Naayos naman na natin. Ito kasi wala nang kinain kasi 2 days ko nang ginagamot. Hindi katulad ng isa, napakatagal na mawala ng kinain. Tapos dire-diretso paggagamot. So binibigyan din natin ng pampasuka. Ayaw isuka yung nasa butsi nga nila. Yun ang pinakamahirap dyan eh. Kasi pagka yung nasa butsi na yun, tumagal ng mga 2 araw hanggang 4 na araw, nagiging lason sa katawan ng kalapati yun. Kaya ang nangyayari, imbis na pagaling, palala lalo. Kaya mahirap doon pagka nagbigay pa kayo ng pagkain, nakala nyo okay lang, magsasama-sama na sa butsi yun or sa sikmura ng kalapate. Dire-diretso baka lalong mabilis yung kalapate. Kaya hangga't maaari, ang ginawa ko nga sa ngayon, ito yung mga parang first aid sa kalapate na yung ganyang sakit. Ang ginawa ko, yung butsi nga na yun, hindi ko na sila pinakain hanggang, kasi mapapansin nyo isang araw kailangan maghapon ubos na yung kinain nila. Pero pagka 1 to 2 days meron pa, huwag nyo munang pakainin. Ganun yung ginawa ko. So hindi ko pinakain. Tapos binigyan ng gamot na puro liquid. So hindi ako nagbibigay ng gamot na buo kasi may chance na baka hindi rin tunawin sa loob ng sikmura yung mga matitigas na gamot kasi may mga gamot akong binibigay na ganun. Kaya puro liquid ang ginawa ko. Puro tunaw na gamot. So i-reveal natin yun pagka okay na yung dalawa nga natin na to. So yun, nag-update lang naman ako sa mga kalapati nga natin. So ito yung dito ako muntik ng talagang lumala. Pero ngayon, ang ginawa ko nga nung nakita kong dumumi na ng okay, ang ginawa ko, dog food ang binigay ko. So yun lang pagka 2 days kong ginamot kasi eto pang 5 days na to eh. Kaya payat na talagang hinintay kong maubos yung kinain. So nung 5 days, nakita ko medyo tubig na dinudumi niya, wala na laman yung sikmura niya or yung tiyan niya. Binigyan ko na daw ng dog food, 3 piraso lang. Tapos binigyan ko ng tubig, puro tubig yung hiniringgilyahan ko kasi ayaw nilang uminom eh. Di ko alam kung ano yung sakit eh. Kahit na lagyan mo ng inumin dyan, maghapon na may inumin pero hindi nila iniinom. So maghapon din na doon yung inumin, hindi nababawasan. Pero kaya hinipo nyo sikmura or yung butsi ng kalapati nyo, matigas, puro pagkain or puro solid food. Kaya ginawa ko, nung nalaman kong wala ng butsi yung or wala na laman yung sikmura, binigyan nga natin ng dog food, 3 piraso lang. So tingin ko naman okay na kasi dinumi yung dog food na binigay nga natin. Binigyan ko 3 piraso tapos sinondahan ko ng tubig. Bali maga binigyan ko na, tapos tanghali tubig pa rin, tapos makapananghali tubig ulit binigay ko. Puro ganun, hinihiringgilyahan ko lang siya guys ng tubig kasi ayaw nilang uminom. Kahit lagyan mo ng inuminan, kahit uhaw sila, ayaw nilang uminom. Kaya medyo naku-curious ako sa bagong sakit ng kalapati nga na to. So sa awa ng Diyos, kahit papano may kaalaman na tayo sa paggamot, medyo binabawasan lang natin, dinadagdagan, saka medyo tinitingnan nga natin. So i-reveal natin sa mga nanonood sa atin kung paano ginawa akong discard dito. Next, baka sa susunod na video na natin So hanggang dito na lang guys. Ingat kayo guys. God bless.